Sige po, balikan na natin ang Hebrews 11. Again, ang Hebrews 11, ano ang tawag dyan? The whole of, come on, whole of faith. No? Pero ngayon, ay gusto kong tignan yung mabuti, no? Yung, hindi actually yung mga individuals, kundi yung kabuuan nitong Hebrews 11. Okay, so tignan natin yung verse 1. Come on, take a look at verse 1. Sabayan nyo nga akong magbasa uli. Sabi niya, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Maganda rin pagkakatagalog niyan. Tingnan niyo mabuti yung Tagalog ha. Sabi niya, pakibasa rin ng malakas, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ang ganda ng definition ng faith dito. Tama? Ano raw ito? Katiyakan. You are assured. Sigurado ka na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan. Yun yung sinabing conviction. No? Kapag sinabing conviction, ang meaning niyan, strong persuasion or belief. Matinding, malakas, matatag na paniniwala at paninindigan. So sabi niya, ang pananampalataya raw ay paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Now, so, ganun pala yung faith. Kasi nga, paano mo ba namang sasabihing hope kung andyan na? Paano mo rin namang sasabihing faith kung nakikita mo na? Right? Kaya nga pinag-uusapan natin itong mga nakaraan, the eyes of faith. Come on, pag-isabi ng malakas, eyes of faith. Okay? Nung mga nakaraan, pinag-usapan natin expressions of faith. Ngayon naman, pag-usapan natin, of course, inumpisan natin last Sunday, eyes of faith, ang mga mata ng pananampalataya. At alam nyo, ang mga mata ng pananampalataya, ano ang kanyang nakikita? Nakikita niya ang fulfillment ng mga pangako ng Diyos. The eyes of faith see fulfillment of God's promises. Okay? Ano raw ulit nakikita ng mata ng pananampalataya? Katuparan, fulfillment. Come on, pag-isabi ng malakas, fulfillment. Okay. Ng mga pangako ng Diyos. Oh, makinig mabuti, mga kapatid ha. Kasi ganito yan, no? Minsan kasi sinisisi natin si Lord. Di ba? Sabi ni Lord, no? Ang tanong, sabi ba niya talaga? Di ba? Promise ni Lord, no? Ang tanong, promise ba niya talaga sa'yo? Baka mamaya pati pinramis kay David, gusto mong angkinin, magiging hari ka ng Israel, no? Pag gusto mo, maging hari ka rin. No, hindi. May mga promises na para sa, mayroong kinauukulan yung promises na yon, right? Right? Mapapangasawa mo si Maria. No? Ang problema, babae ka. No? Mapapangasawa mo si Maria. Ang problema, lahat ba? No? Lahat ba ng tao, lahat ng lalaki, no? Para kay Maria? Hindi. Mayroon lang tao na para kay Maria. Si Jose. Di ba? Okay? So, ang ibig sabihin, ay mayroong mga promises na talagang kinakailangan nating maintindihan, no? Na hindi lahat talaga ay aangkinin din po natin. Tama? At wag sasama ang loob ni Lord kung yung gusto mo, wag sasama ang loob mo kay Lord kung yung gusto mo, hindi nangyari, no? Kasi hindi naman talaga pala ipinangako ng Panginoon. Kaya nga mahalaga, lagi nating sinasabi dito sa church natin, magbasa ka ng Bible, okay, listen to the Word of God, maririnig mo kung ano ang word ni Lord sa'yo. Okay? Para na sa ganon, ikaw mismo kinakausap ka ng Panginoon at alam mo yung mga pangahawakan mo. Okay, speaking of promises, I want you to compare these two verses. Hebrews 11 verse 13. Okay, lundag na tayo sa verse 13 ha. Tingnan nyo mabuti, pakibasa ulit ng malakas. These all died in faith, not having received the things promised. Okay, tingnan nyo mabuti. Ano raw? These all, lahat all died in faith. Sino yung lahat ng yan? Ito yung lahat na nakasulat sa Hall of Faith. Okay, sina Abraham, sina Sarah, sina Moses. So lahat ng yan daw namatay. Na hindi nila natanggap yung pinangako sa kanila. Tapos ano sabi? But having seen them and greeted them from afar. Okay? Nakita lang nila ito mula sa malayo, binati na nila ito, ibig sabihin, pinaniwalaan na nila, and having acknowledged that they were strangers and exiles on the earth. Okay? Gusto ko mag-focus muna tayo doon. Sabi niya, they have not received the things promised. Compare not that now to verse 33. Lundag kayo ulit. Verse 33. Ano sabi? Who? Sino yung who? Yung mga binanggit ulit na mga hall of faithers. Okay? Sina Gideon. Yan. Anong sabi? Who through
faith, conquered kingdoms. Ano pa? Enforced justice. Pangatlo, come on. Obtain promises. Stop the mouth of lions. Okay, no? Pero pansinin niyo mabuti, akala ko ba doon sa verse 13, this all died in faith. Okay? Not having received the promises. Pero dito, ano raw nangyari? Who through faith obtain promises. Mga kapatid, gusto mo maging clear tayo rito ang Bible, hindi yan nagko-contradict sa kanyang sarili. Okay? Halimbawa, yung verse dito, kahit sa Old Testament, sa New Testament, kasi nga salita yan ng Diyos, hindi yan nagkokontrahan sa isa't isa. Kapag tingin mo contradictory, mali lang intindi mo doon sa isa. O maaring mali ang intindi mo sa dalawa. Okay? Pero hindi nagkokontrahan ang Word of God. So paano yan, Pastor? Sabi niya doon, lahat daw sila namatay, pero hindi natanggap ang katuparan ng pangako, pero dito, may mga tumanggap ng mga pangako. Paano yun? Okay, ganito kasi yan mga kapatid. Kailangan nating maintindihan yung iba-ibang mga promises ng Lord. May mga promises si Lord na kamamatayan mo na, sa totoo lang. Hindi mo na aabutin. Okay? Yun ang reality ng buhay. Okay? Pero may mga pangako rin si Lord na talagang aabutin mo. Okay? Naniniwala ba kayo doon? Okay, may mga aabutin pa tayo. Pero may mga pangako rin si Lord na pang walang hanggan. Ibig sabihin sa kabilang buhay. Yung ibang mga promises will be fulfilled in your lifetime. Others will be fulfilled beyond your lifetime. But the promise, the greatest promise of God will be fulfilled not in this life, but in the next life. Okay? Clear ba tayo doon? So mahalaga na okay, ganun pala yon. So may mga natupad, kasi nga yun yung mga pinangako ng Panginoon para sa buhay habang andito ka pa. Okay? May mga hindi natupad kasi nga, ganun pala yon, pangkabilang buhay pa pala. Clear tayo? Okay, so sige, ganito. Pakisabi ulit ng malakas, eyes of faith. So ano ang nakikita ng eyes of faith? Number one, the eyes of faith look forward. The eyes of faith look forward. Alam nyo, when you say you're looking forward to something, you are expecting it to happen. You are expecting it to come. And it's just a matter of time. Come on, pakisabi ng malakas, it's just a matter of time. Come on, sinong naniniwala? Ulit, may magandang plano sa inyo, si Lord. No? At marami pang gagawin si Lord. Naniniwala ba kayo yung sabi ng kanta, no? A million little miracles, miracles on miracles. May mga ginagawa si Lord sa buhay natin, Minsan di natin makita, minsan di natin mapaniwalaan kasi ang tinitingnan natin yung sitwasyon natin, pero hindi maniwala kayo, hindi pa tapos si Lord sa buhay natin. At marami pa siyang ginagawa. At magugulat ka na lang balang araw, wow, grabe. No? Ito na yung ginawa ni Lord sa buhay ko. No, kaya nga, the eyes of faith see the hand of God moving. No? At nakikita mo, yung kamay ng Panginoon kumikilos sa buhay mo. Right? Kaya nga, it's just a matter of time. Come on, sabihin mo ulit, it's just a matter of time. Magkaka-love life ako. No? Amen? No? Pang lifetime ba yan, Pastor? Oo, alangan naman kung kailan patay na, no? Saka nagka-love. Diba? Ang love life kasi pang buhay. Right? Hello, tama ba? Kaya nga life Diba? So, ano pa? It's just a matter of time magkakatrabaho ako. No? Come on, sino naniniwala doon? No? It's just a matter of time mapupromote ako. Sino naniniwala? It's just a matter of time gagaling yung sakit ko. Amen? It's just a matter of time matatapos quarantine ko. No? O siyempre, 6 days lang yun No? Di ba? Ibig sabihin, may mga bagay sa buhay talaga na it's just a matter of time. You can look forward to it, no, mangyayari ang mga yan. Kagaya, halimbawa, ang mga binanggit dyan na obtain promises. Sino? Si David, di ba pinangakuan ng Lord, magiging hari? Right? Naging hari ba siya habang buhay siya? O dapat lang. Di ba? Kasi nga, pagiging hari ang pinag-uusapan. Di ba? So, inabot niya yun. Siyempre, sino pa? Si Sarah. Asawa ni Abraham. Di ba? Pinangakuan siya, magiging nanay ka. Kahit 90 years old ka na. Sinong gusto ng ganun? 90 years old. No? Magiging nanay ka pa. Baog na, matanda pa. No? Pero dahil pinangako ni Lord, nangyari. Amen? Yun yung mga promises na na-obtain. Bakit? Kasi yun yung mga promises na pangbuhay. No? Habang buhay pa sa mundo, yung isang tao na pinangakuan ni Lord. Amen?
Ngayon mga kapatid, alam nyo, kaya nga sabi ko, magbasa kayo ng Bible kasi mababasa nyo dyan may mga promises si Lord. Mayroong mga promises na general, no, pangkalahatan. No, yung mga sinasabi ng Panginoon. Sabi niya, I will never leave you. Di ba yung mga ganyan, no? Mga promises ni Lord yan. Pero minsan, pag nagbabasa ka ng Bible, pag nagpipray ka, mangungusap sa iyo si Lord, bibigyan ka na yung hindi pang general, kundi personal. Again, pag sinabing personal, kanya-kanya. Amen? Diba? So, iba-iba yung plano ng Panginoon sa buhay natin. Diba? Halimbawa, Lord, gusto ko to. No? Pero, maaring gusto mo, pero iba yung plano ng Lord. Right? Kasi nga, hindi nga lahat para sa atin lahat. Hindi lahat ng bagay para sa'yo. Tama? Halimbawa, pambira, isang posisyon sa kumpanya, 100 nagpipray. Alam nga namang para sa, pare-pareho kayong Christian, tapos nagtampu ka pa, Lord, bakit siya lang nakakuha? Kasi nga, isa lang kailangan eh. Alam nga namang 100 kayo lahat. Di ba? Kaya nga kailangan open tayo sa reality na, okay, Lord, may personal plan ka sa akin. May kapangako ka sa akin. No, yun ang abangan natin. Yun ang mangyayari. Amen? Okay? So, yun po yun. May mga personal, may mga general promises si Lord. Pero we have to understand din na maraming promises ni Lord na para dito sa lupa, conditional. Come on, pakisabi ng malakas, conditional. Okay? Sinabi ng Panginoon, okay, ito ang gagawin ko sa buhay mo. Kung ito ang gagawin mo. Kung susunod ka. Okay? I will provide for all your needs. Paano? Kung generous ka. Di ba? Ganon, no? So, may mga magagandang mga promises si Lord, pero kailangan ma-meet din natin yung mga condition na sinet ng Panginoon. Para mangyari yon sa buhay natin, habang andito pa tayo. Amen? Okay, the eyes of faith look forward. Number 2, the eyes of faith look to the future. Look to the future. Okay, tumitingin saan? Sa hinaharap. Minsan hindi near future, minsan malayo-layo pa. At ito yung mga pangako ng Panginoon, mga kapatid, na natutupad beyond your lifetime. Okay? At may mga ganon. Sino ang nakaranas niyan? Di ba? Tingnan nyo mabuti ito. Si Abraham, pinangakuan ng Panginoon, I will give you this land. Okay? Nagkaanak siya si Isaac. Pinangako rin ng Panginoon, the same promise, I will give you this land. Tapos, sinabi ng Panginoon, kay Jacob, anak ni Isaac, apo ni Abraham, I will give you this land. Pero yung yun na tinutukoy kasi doon, yung sa kanilang pangalan, sa kanilang makikredit, kasi ibibigay sa kanilang lahi. Okay, tinirahan nila ang lupain, na-enjoy nila ang lupain, yumaman sila doon. Pero naging kanila ba? Technically, legally, hindi pa. Kailan nangyari? No, actually, nung panahon ni Jacob, nagkaroon na ang lahat ng Israel, ang buong pamilya niya, napunta sila sa Egypt. 72 people. After 430 years to be exact, marami na sila, 500,000 na sila. Okay? Yun yung panahon, pinadala ng Panginoon si Moses. Pero, sino ang nagdala sa mga Israelita para makuha talaga yung promised land at matayo ang bansang Israel? Sa pamamagitan ni Joshua. Okay, tingnan niyo mabuti mga kapatid ha. Ipinangako kay Abraham, pero sa totoo lang, natupad yung fulfillment na magiging malaking bansa siya sa panahon ni Joshua. O di ba? Far future pa, malayo pa, pero nagkaroon ng katuparan. Now, anong significance yan sa buhay ko, Pastor? Ganito mga kapatid, no? Kasi minsan, ang problema natin sa buhay, ang kitid, di ba? Ang narrow ng mga gusto natin. Gusto mo yung para sa'yo lang, habang buhay ka lang, ma-enjoy mo yung buhay mo, makuha mo yung gusto mo habang andito ka. No. Hindi ganun ang purpose ng buhay. Alam nyo, tandaan natin ito mabuti ha. We should be part of something that is larger than our life and longer than our lifetime. Come on. No? Be part of something that is larger than your life and longer than your lifetime. Anong ibig sabihin noon? No? Na makita mo ang sarili mo, no? I want to be part of something big, no? Something grand. No? Na hindi lang yung habang buhay pa ako. Sinong na-traffic kahapon dahil doon sa motorcade? Na nagka-traffic din ako no? Galing ako, nagatid ako kay na Denise, no? Kay Mami Weng, nihatid ko sila sa Nabotas. Nadaanan ko na yung mga nag-aabang, mukhang may aabang ang kandidato tong mga to kasi pare-pareho sila ng kulay ng suot.
No? So, nung pabalik, inisip ko na, hindi na ako dadaan dito sa 10th Avenue. Hindi na rin ako dadaan sa dagat-dagatan. Kasi inisip ko, iwasan ko. Yung pala pambira, buong Caloocan pala yun. No? So, dumaan ako sa Samson Road. Bago ako makarating ng SM, mula doon sa may bandang, paglagpas ng Fisher Mall, no? Ay, yung maigsing daan na yon, ang tagal bago ako nakarating sa SM. Paglagpas ko ng SM, medyo maluwag-luwag, sabi ko, dito na ako iikot sa para sigurado sa may Palon, no, dito sa may Petron, no? Yung 'di ba bago makarating ng monumento para sa mga hindi familiar. Kaso tinignan ko naman tong Heroes, mukhang maluwag naman. O di pinasok ko naman yung Heroes, no? Kasi may lilikuan naman diyan eh. Kaso pagdating doon sa lilikuan, pambira sarado, may stage, palibasa, piyesta, no? So nakarating ako ng 10th Avenue, bago ako makarating, medyo traffic na. Pagdating ko, alam nyo, ganito, bungad na bungad, Heroes. No? Tapos, 10th Avenue, as in, kantong-kanto ako, pinahinto ako, kasi tama-tama, parating na yung motorcade. No? Yung umpisang-umpisa ng motorcade. Yun talaga, no? Sinisinyasan ko yun, isa lang. Sabi, hindi po, may parating na. Sabi niya gano'n, no? Tapos, maya-maya, no? Mayroong isa kasama nila sa motorcade, tumumba yung motor, no? I don't know kung yun ang naging dahilan o may dahilan pa, kaya na-delay sila ng konti. Mabuti na lang, pinalusot ako, no? As in, no, ang hirap. No? Pero ba't ko ba sinasabi ito? Of course, I've seen posts, no, may mga nag-post, nag-selfie, no, ng kanilang mga pictures, no? At natutuwa sila, they're proud na part sila ng gawain na yon, no? Of course, kasi election time, diba? People love to be associated with big personalities, no? People love to be associated with something big. Okay, normal po 'yan. Naiintindihan po natin 'yan. Pero mga kapatid, pakinggan natin mabuti 'to, ha? No? Okay, sige, maging part ka ng kampanyang 'yan, maging part ka ng pagkapanalo ng isang tao, pero tandaan natin, kahit sino pa ang manalo diyan, 6 years lang 'yan. Balang araw matatapos din 'yan. How about being part of establishing God's kingdom? How about, kaysa kung kani-kanino ka lang na-dedicate, kung kani-kanino mo ina-identify ang sarili mo, i-identify mo talaga ang sarili mo kay Kristo, magpatuloy ka kay Kristo, mabuhay ka talaga para kay Kristo, hindi lang pang 6 years yan. Panghabang panahon yan. Amen? At ang impact niyan ay hindi mo na malalaman kung hanggang kailan. Diba? Dito sa ibabaw ng mundo. Alam niyo po, if you want to be part of something big, ang biggest talaga is the kingdom of God. Amen? Ang biggest is the cause of Christ. Yun po yung biggest. I want to show you some pictures. Tingnan niyo po kung kilala niyo itong mga to. Yan. Sino nakakakilala dyan? Si Bruce Lee. Yan. Siyempre sikat si Bruce Lee. No? Kilala niyo yung matanda? Yan. Si Ip Man, actually, nung mga unang mga taon, di naman kilala yan eh. Right? Dito na lang kasi nagkaroon ng mga movies tungkol sa kanya. So, kung may nakikita yung mga movie na Ip Man ang title, ito yon yung totoong tao, yung totoong mama na may pangalang Ip Man. Hey, ba't ko ba pinapakita to? Kasi si Ip Man, actually, siya pala yung martial arts instructor ni Bruce Lee nung panahon ng kanyang kabataan. No? Siya yung grandmaster ng Wing Chun style ng martial arts. Tapos itong si Bruce Lee, na napakaangas mula pa nung bata, sabi nila, ay naging teacher niya pala, si Ip Man. Okay? Ngayon kung ikaw si Ip Man, ang angas itong batang to, maaring maasar-asar ka pa, right? Pero maaring hindi niya nakita na grabe, itong inabot nitong si Bruce Lee pala hanggang Hollywood at sumikat ng ganun. Hanggang ngayon, patay na't lahat, pinag-uusapan pa rin. Diba? Hanggang ngayon, patay na't lahat, sikat na sikat pa rin. No? Pero si Ip Man, no, parang, basta nagturo lang siya. Yeah? Of course, hindi niya inaasahan na gano'n yung mangyayari. Minsan may mga ginagawa ka ngayon, nakala mo gano'n lang. No? Pero, grabe pala ang impact niyan. No? Even beyond your lifetime. Amen? O, ito, tingnan nyo to. Next picture. Yan, kilala nyo yan? O, kita nyo, pagdating sa showbiz, dami yung alam, no? Pagdating sa Christianity, okay, yung matangkad si Billy Graham. Okay? Si Billy Graham, grabe yan. Kamamatay lang yan noong 2019 yata, no? As in, grabe yung paggamit ng Panginoon dyan sa taong yan. Halos lahat ng bansa, pinagpritsan niya.
Iniimbita siya ng mga presidente ng iba-ibang mga bansa. Ang mga presidente sa Amerika nakikinig sa kanya, sobrang paggalang sa kanya. Nung mamatay yan, no, talagang pinarangalan siya ng buong bansang, ng buong United States. Ng mga politiko, ng mga government leaders, grabe yung pagpaparangal sa kasi grabe po yung paggamit ng Panginoon sa kanya. Nakarating din yan dito sa Pilipinas, nag-preach siya, punong-puno ng tao ang Luneta, no? At dami nakakilala sa Panginoon sa pamagitan niya. No, grabe, no? Pero ang hindi kilala, yung katabi niyang mama. Ang pangalan, si Mordecai Ham. Evangelist din, no? Pero hindi ganun kalawak, hindi ganun kalaki ang kanyang ministry. Pero si Mordecai Ham, basta nagpipreach siya ng gospel, isa sa tumanggap sa ministry niya, si Billy Graham. At ngayon, grabe yung naging impact ng buhay. What I'm saying, mga kapatid, is may mga bagay na ginagawa ka, akala mo nagsir ka lang ng gospel, akala mo nagpakanta ka lang, akala mo naglilid ka lang ng cell group, pero hindi mo alam, grabe pala ang impact niyan sa mga susunod na mga araw. May isang tao ka na tingin mo, itong batang to, parang patapon ang buhay, parang nakakainis, no? Sinirang mo ng gospel, tapos pala umayos yung buhay, tapos yung nagkaroon yung kanyang mga pamilya nakakilala sa Panginoon, nung mag-asawa yan, mag-anak niyan, yung kanyang anak at kanyang buong pamilya, naging Kristiyanong pamilya, tapos yung mag-apo yan, naging Kristiyanong pamilya. Hindi mo nakikita yung impact ng buhay mo doon? Amen? No? Ay grabe ito, parang walang kinabukasan, sinirang mo ng gospel, naging pastor pala. Hindi natin nakikita. Naging missionary pala. Hindi natin nakikita yung impact ng ating buhay. Akala natin ganun-ganun lang yung ginagawa natin. No? Alam mo, when you do something for the Lord, when you do something good, you are becoming part of something that is much bigger than your life and longer than your lifetime. Amen? Alam niyo, ang GTC, ang GTC, kasi anniversary natin so magse-celebrate nga tayo next Sunday. Ang GTC ay 1956 nag-start, no? So ang GTC ay 66 years old na ngayon. Itong church natin, 66 years old. At lagi kong sinasabi utang na loob ang yung iisiping ako ang founder, no? 66 ka dyan, di ba? Anyway, 66 years old. So 1956, yung 1956 official yun na pag-i-start. Okay, so maaring 1953 pa lang siguro, 1954 o baka 1950 pa, may mga pumupunta na rito sa lugar na to, nagsishare ng gospel. Ganito kasi ang kwento niyan, mga kapatid. Gusto niyo marinig? Noong unang panahon ng Hapon, no? Pero totoo, no? May mga sundalong Amerikano lumaban sa mga Hapon. Pagkatapos, di ba, 1940s yun? Tapos, bumalik sila ng Amerika. Nagkaroon sila ng puso na maging missionaries sa Pilipinas. So maraming sundalong Amerikano bumalik ng Pilipinas. Alam niyo ba yun? No? Hindi para makipagbarilan, kundi nagdala na sila ng Ebanghelyo, ng Bible. No? At pinangaral nila ang salita ng Diyos. Naging missionary sila rito. So yung iba napunta ng Valenzuela, kaya nagkaroon ng PHIBIAS, Far East Broadcasting, Far East Bible Institute and Seminary. Meron ding FEBC, Far East Broadcasting Company. Yung mga yan. Ngayon, yung mga Amerikano na yon nag-start, nakatira lang sa tolda, yung nanghirap na. Kasi siyempre, hindi pa develop yun nung panahon na yun, 1950s, right? Okay, pagkatapos noon, nagtayo sila ng school, nag-train sila ng mga Pilipino, at yung mga Pilipino na na-train nila, yun ang ilan nakapunta rito sa ating church. Nakapunta rito sa lugar na to, nagtayo sila ng church. Okay? Ngayon, no? 66, no? O sabihin ng 70 years from then, no, mula noon hanggang ngayon, ito na ang GTC. Okay? Kung yung Amerikano noon naisip niya, hirap naman dito sa Pilipinas, no? Ba't ba ako napunta pa rito? Balik na lang ako. Di ba? O kaya huwag akong pupunta doon, mahirap doon. Di ba? Kung sila hindi nila itinuloy yung pagmimisyon, hindi mangyayari itong ganito. Wala tayo rito ngayon. Yung mga, of course, yung mga sinauna na mga Pilipino na nakarating dito, ngayon mga patay na rin sila, no? Pero kung sabi nila, sa ibang lugar lang tayo pumunta, wag na lang dyan, no? Halimbawa, kung gano'n sila mag-isip, then wala tayo ngayon dito. Right? Basta yung mga yun, nag-share sila ng gospel, yung mga sinira nila ng gospel, tinipon nila, inalagaan nila, at ngayon, andito na ang GTC, 66 years. At patuloy tayong lumalakas sa biyaya ng Panginoon. Palakpakan naman natin yung mga tao na ginamit ng Panginoon dyan. Amen? Amen? No? Alam nyo, minsan may mga nangyayari, no? Kala mo ganun-ganun lang. Hindi natin alam, grabe pala yung magiging impact niyan sa buhay natin. Kaya kapatid, tuloy mo lang yung ginagawa mo. Di ba? Mag-lead ka ng cell group. Di ba? Hindi mo alam kung ano mangyayari dyan sa cell group mo na yan. Yung mga disciples mo. No? Yung tingin mo, maliit na mga bagay, pero grabe pala ang pwedeng maging impact ng buhay mo.
Kaya malaking tanong, hanggang saan aabot ang 20 mo? No? Hindi, G12 pala tayo. Hanggang saan aabot ang 12 mo? Right? Hanggang saan aabot yung disciple mo? No? Kasi akala natin ganun-ganun lang. Diba? Alam nyo, kaya nga sabi ko, tayo mag-i-involve tayo sa missions. Right? Minsan, nagsuporta ka lang ng konti, nagbigay ka lang ng $10, nagbigay ka lang ng $100, sinuportan mo yung isang missionary, napunta sa Muslim country, napunta sa Buddhist country, tapos mababalitaan mo, may church na doon. Tapos 20 years from now, may malakas na church doon. 10 years from now, may malakas na church doon. No? May daming Kristiyano doon. No? Pero ang liit lang ng ginawa natin, sa tingin natin, pero grabe ang bunga. Ganon kumilos si Lord. Amen? Hindi nasasayang ang buhay ng isang tao na sumasampalataya sa Kanya, hindi nasasayang ang Kanyang mga gawa. No, punta ka sa isang lugar, nag-share ka ng gospel, no? Pero tapos yung nasiram mong yon, yung pala nagpatuloy, no? Tapos yung pala gagamitin din pala siya ng Panginoon. Amen? Sabi ko, mag-church planting tayo. No? Magkaroon tayo ng GTC sa iba-iba pang mga lugar. Kaya pa nag-church planting ka, siyempre. No, kanina may kausap ako, sabi ng pastor, umpisa namin sa Antipolo. That's good. Okay, sige, mag-umpisa kayo, kukunti kayo. No? Parang kayo-kayo lang. No? Pero, hindi mo na alam kung hanggang saan mararating yan. The moment na na-plant ang isang church, hindi na natin alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na mga taon. Amen? At ang mangyayaring yon na hindi mo alam, malamang yun yung maganda na pangyayari. Okay? So, may mga bagay na ginagawa tayo, no? Just look to the future, believe. Hindi nasasayang lahat ng ginagawa mo. Pero kung ang tingin natin sa buhay, hindi, basta ako, importante, yung buhay ko sa ngayon, no? Katuparan ng pangarap ko, yung sarili ko lang. Then, napakakitid ng buhay natin. Napakakitid ng panahon ng buhay natin, walang kabuluhan yung buhay natin. Amen? Okay, that's number 2. Number 3, look at forever. The eyes of faith look forward. The eyes of faith look to the future. The eyes of faith look at forever. Tumitingin siya saan? Sa pangwalang hanggan. Okay? Anong ibig sabihin naman ito? Ito na nga yung sinasabi natin in the next life. Hindi na dito sa buhay na to. Yung promise na to ng Panginoon talagang hindi mangyayari kahit ilang taon ang abutin ng mundo. Okay? Kasi nga, ito ay sa pangwalang hanggan. Forever. Come on, pakisabi ulit ng malakas, forever. Okay, ito ang sinabi niya dyan, Hebrews 11:39-40. Sabi niya uli, no? Dito tinapos actually yung Hebrews 11. So nasa dulo na tayo. Sabi niya, and all this, though commended through their faith, pinuri sila, nirecognize yung kanilang pananampalataya, did not receive, ano raw? What was promise? Take note, yan ay singular na. Tama? Ano yung promise na tinutukoy? Yung heavenly city, yung city that God built, yung tahanan na pangkalangitan. Yung tinutukoy dyan. No? Lahat daw sila, nakamatayan nila na yung bagong langit at bagong lupa at yung New Jerusalem, yung heavenly city, nakamatayan nila, hindi naman dumating eh. Right? So hindi nila naranasan yung katuparan ng pangako na yon. Bakit daw? Verse 40, tingnan nyo. Since God had provided something better for us. Bakit? May inilaan si Lord para sa atin lahat. That apart from us, they should not be made perfect. Gusto ko maunawaan yung mabuti, yung verse na yan, mga kapatid. Anong ibig sabihin? Na may inilaan si Lord. At kung hindi tayo kasama, habang wala pa tayo doon, hindi mo na matutupad yun. Okay, kasi perfect lang yun, makukumpleto lang yun, pagsama-sama na raw lahat ng kumikilala sa Diyos. Mula pa sa Old Testament hanggang sa panahon natin, hanggang sa dumating si Jesus. Okay? So yun daw, matutupad lang yung pagkakaroon ng bagong langit, bagong lupa, pag andyan na lahat yung mananampalataya. So sa ngayon, pare-parehong nag-aantay. Sina Abraham nasa langit, inaantay yun. No, tayo nito nasa lupa, nag-aantay din tayo. Amen? Sino gusto mauna? Pag nauna ka, hintayin mo rin kami, no? Diba? Pero tingnan niyo mabuti, darating pa lang panahon na yon. Okay, sina Abraham, sina Moses, makakasama na natin lahat ng mananampalataya at titira tayo doon sa heavenly city na binigay ng Panginoon. Amen? Yun yung promise na hindi pa nangyayari. Ang ganda nito, right? Magkikita-kita rin pala sa finals. Amen? Uy, dala ka camera, ha? No? No? Pagdating doon, no? Kita mo si Abraham. Mag-selfie kayo ni Abraham. Di ba?
Makita mo si Moses. Kita mo rin si Joshua, no? Uy, ang dami nyo na, no? Mag-groupie kayo, no? Hingin mo yung tungkod ni Moses, no? Lagay mo sa dulo yung cellphone mo, ganun kayo, no? Tapos biglang naging ahas. Di ba? Di ba? Kasi, remember, this is for eternity. Pang walang hanggan, you have all the time. Malamang magkita-kita lahat. Tama? Basta maglibot-libot ka rin. Diba? Huwag kang tamad. No? Malamang makikita mo lahat. Tama? Pero ito, isipin mo. Paano? Kung yung mga pinag-uusapan nating mga tao rito, yung mga nasa Hall of Faith, sila pala ang lalapit sa'yo at magpa-picture sa'yo. Diba? Magpa-selfie sila sa'yo. Lalapitan ka ni Samson. Sasabihin ni Samson, "Hoy, haba ng hair mo. Saan ka nagpariban?" Diba? Picture tayo. Diba? Lalapitan ni Samson si Louie. Sabihin ni Samson, "Alam mo, Louie, tagahanga mo ako. No, gusto ko mapag-picture sa'yo. No? Kasi nung ako nawalan ng buhok, nanghina ako. No? Pero ikaw, malakas ka pa rin. No? Nanatili kang malakas." Di ba? Lalapit sa'yo si David at sasabihin ni David, no? "Alam mo, believe ako sa'yo. No? Hindi kagaya ko nung nasa mundo pa ako. No? Ikaw, pogi ka rin, mayaman, no? May kakayahan. No? Pero hindi ka bumigay. No? Hindi ka ng babae. Hindi kagaya ko. Ginamit ko yung kapogihan, kayamanan, kapangyarihan ko kay Bathsheba." Yeah. Come on. Yeah. Pwedeng lumapit sa'yo itong si Pedro. Diba? Sabihin ni Pedro, "No, pa-picture nga tayo. Kasi nalaman ko yung kasaysayan mo. No? Kahit may pressure, hindi mo dininay si Jesus. No? Hindi mo pinagkaila si Lord. No? Kahit nagdelikado yung trabaho mo, yung buhay mo, hindi mo dininay si Jesus. No? How about that, mga kapatid? Lalapit sa'yo, siguro itong si Barnabas. No? Kilala nyo si Barnabas? Diba? Yung dati katandim ni Paul. Kaya lang, nung hindi sila magkasundo, kasi nga itong si Mark ay medyo may maling ginawa. So sabi ni Barnabas, sama pa rin natin. Sabi ni Pablo, mahirap huwag natin isama. Nagtalo yung dalawa. No? Umalis si Barnabas. No? Sinama si Mark. Mula noon, hindi mo na mababasa si Mark sa kasaysayan ng Biblia. Okay? Siguro lalapit si Barnabas, sabi niya, "Uy, pa-picture naman tayo, believe ako sa'yo." No? Kasi sa kabila ng hindi kayong magkaintindihan ng leader mo, sa kabila ng hindi siya perfect, no? Hindi ka lumayo, nanatili ka sa tabi niya. Hindi mo iniwan yung church mo. Hindi mo iniwan yung cell group mo. O di believe sa'yo si Barnabas. Right? Lalapit sa atin si Tomas. No? Remember Tomas? Di ba? Di ba? Sabi niya, "Kung makikita ko ang butas sa palad, maniniwala ako." Nagpakita si Lord, "O Tomas, ito, pasok mo daliri mo." No? Di ba? Di ba? Tapos ano sabi ni Lord? "O ngayon, naniniwala ka na kasi nakita mo ako. Mas mapalad ang naniniwala sa akin kahit hindi ako nakikita." Magmula noon hanggang ngayon, wala nang nakakita kay Jesus physically. So si Tomas, ang laki ng problema niya, ang dami niyang hahangaan. Sabi niya, dami. So ang dami niyang pagpapapicturan, right? "Hoy, papicture naman tayo. Nabilib ako sa'yo. Kasi hindi kagaya ko. Ikaw, hindi mo naman nakita si Jesus. Pero sumampalataya ka sa Kanya." Amen, mga kapatid? Lalapit sa'yo si Judas. No? Ang problema, pag si Judas lumapit sa'yo, nasa impyerno ka. Pag si Herodes lumapit sa'yo, diba, nasa impyerno ka. No? Sasabihin pa ni, "Idol! Pareho tayo. No? Nangupit din ako." Sasabihin ni Herodes, "Idol! Pa-picture tayo." No? Kasi ayaw ko rin ibigay ang paghahari sa buhay ko kay Jesus. No? Come on. No? Mga kapatid, no? Alam nyo, yung mga bagay na ginagawa natin dito sa mundo, tandaan natin, no? Lahat ng yan, hindi nawawala ng kabuluhan. Amen? Patuloy ka sa Panginoon, sumunod ka sa Panginoon. Sa problema, maraming Kristiyano, napaka-short-sighted. Nakikita na lang yung dito. No? Alam mo, kung short-sighted ka, talagang kapag may nakaka-discourage, magpa-discourage ka na lang. Career mo na lang yung discouragement. Right? Di ba kapag may tukso, di bumigay ka na lang.
Kapag gusto mo na sumuko, di sumuko ka. Madaling i-give up ang ministry, madaling talikuran si Lord, madaling talikuran ang church, ang cell group, madali lahat yan. Kung hindi mo naiintindihan na mayroong forever. Kung tingin mo, ang buhay, tungkol lang dito sa ibabaw ng mundo. Okay, madaling ipagpalit si Lord, right? Hello? Oo nga naman, kasi hindi natin naiintindihan na mayroon palang eternity. No? Tingnan niyo po ito, 1 Corinthians 15 verse 19. Sabi niya, if in Christ, we have hope in this life only. No? We are of all people most to be pitied. Ano raw? Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay sa buhay lang na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ha? Kung ang buhay pala, dito lang sa earth, wala palang heaven, wala palang eternity, ay kawawa ka naman. Oo nga naman. Pambira na pupunta ka pa sa church, linggo-linggo, sayang oras mo. Hindi naglaba ka na lang sana. Di ba, nanood ka na lang ng sine, namasyal ka na lang. Ay, kawawa ka naman, nagsayang ka ng oras. Di ba? May mga pinagkait ka sa sarili mo dahil alam mong kasalanan. Di ba? Ayoko ng bisyo, ayoko gumawa ng masama. No? Pinagkaitan mo ang sarili mo eh. Pag samantalang yung iba, bigay todo sila, bigay hilig kung anong gusto nila, nagagawa nila nang walang konsensya. Di ba? Pero ikaw hindi mo ginagawa. Tapos balang araw, hanggang dito lang pala ang buhay, kawawa ka naman. Di ba? Huwag ka na mag-cell leader, huwag ka na maglingkod kay Lord, sayang yung oras mo. Di ba? Yung worship team natin, huwag ka na mag-lead ng worship kung dito lang naman pala sa buhay na to. Di ba? Nagpapagod ka pa, magpapractice pa kayo. Di ba? Huwag na lang akong magpastor. Kawawa naman ako, sayang naman yung oras ko. Di ba? Yung mga lingkod ng Panginoon, mag-missionary, may mga tinalikurang mga pangarap, may mga gusto sa buhay, may mga sinakripisyo. Tapos hanggang dito lang, no? Wala. Kaya sabi niya, kung hanggang dito lang, ang pag-asa mo kay Kristo, tayo na pinakakawawa sa lahat. Pero ang mabuting balita, hindi nga ganon. Bakit? Kasi may forever. Mayroong pang walang hanggan. At sa pang walang hanggan, lahat ng ginawa mo para kay Jesus, hindi nawawalan ng kabuluhan. Yung pagsunod mo sa Panginoon, yung pamumuhay mo para sa Panginoon, lahat ng yan ay aanihin mo doon sa pang walang hanggan. Amen? Kaya nga, hindi ka lugihan. Kaya nga itong mga bagay, mga kapatid, naglilingkod ka sa Panginoon, sumusunod ka sa Panginoon, do not be short-sighted. It takes faith. Mahirap talagang maglingkod sa Lord kung walang faith. Come on, mahirap talagang sumunod sa Panginoon kung walang totoong faith. Pero kung naniniwala ka, totoong may Diyos, totoong mayroong spiritual na mundo, totoong may langit, totoong may impyerno, totoong mayroong heavenly city na pinangako ni Lord, then lahat ng yan ay pwede nating panghawakan. Lahat ng yan ay pwedeng mong ilaan ang buhay mo dyan. Bakit? Kasi alam mo na hindi sayang lahat. Amen ba, mga kapatid? Okay, last verses natin. Hebrews 10:36. Nakarating na tayo kasi sa dulo ng Hebrews 11. No? Ngayon, balikan natin yung umpisa. Ang tawag dito, mga kapatid, context. Come on, pakisabi ng malakas, context. Tinuturuan ko kayo ng konting hermeneutics. No? Sa hermeneutics, principle, ganito lang yan. Hindi kinokontra ng salita ng Diyos ang salita ng Diyos. Walang magkakontra na verses sa Bible. Okay? Pero ito, pangalawang principle na mayalaga nyo maintindihan. Yung salitang context. Okay? Ang context ay yung katabing verses. Di ba? Siya sinasabi niya, kahit ng politiko, sasabihin nila, sinabi niyo raw ganito. No, I was just taken out of context. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Para mo maintindihan ang ibig sabihin ng isang tao, alamin mo yung kabuuan ng kanyang speech. Huwag yung pulot ka lang ng isang salita. Ganon din ang Bible. Huwag kang pulot lang isang verse, tapos hindi mo naman inintindi kung ano ang sinabi ng katabi niyang mga verses. Okay? O ng katabing chapters. Okay, ito ang context niya. Hebrews 10:36. For you have need of endurance. Come on, pakisabi ng malakas, mga kapatid, endurance. No? So bakit endurance ang pinag-uusapan pala rito? Pagpapatuloy, pananatili sa Panginoon. Kasi nga, alam mo na pinananampalatayanan mo na may nag-promise si Lord. Di ba? Na mayroong inilaan ang Panginoon para sa atin lahat. Amen? Kaya magpatuloy ka, sabi niya, so that when you have done the will of God, you may receive what is promise. Ano yung pinramis na yun? Verse 37. For yet a little while, and the coming one will come and will not delay. So kailan nangyayari lahat ng yan?
yung second coming, pagdating ni Lord. Parating na si Lord. Amen? Tingnan mo katabi mo, parating na si Lord. No? Okay, umayos ka. No? Verse 38. Verse 38, come on. But my righteous one shall live by faith. And if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. No? Anong ibig sabihin ng shrink? Tingnan niyo po ito. Nabalikan natin yung last verse. Pero tingnan niyo po itong meaning ng shrink. Sabi ng shrink, to become smaller or more compacted. Umurong. Diba? Parang tela na pag nilabhan. No? To lose substance or weight. Okay? To recoil. Mamaluktot. No? Shrink pa rin yun. To hold oneself back. Umatras. Okay? Yun ang ibig sabihin ng shrink. Yung iba dyan para sa material na mga bagay. Halimbawa, to lose substance or weight. Gumaang. No? Numipis. Ganon. No? Nag-shrink ang ibig sabihin. Pero alam nyo mga kapatid, pag-isipan natin. Alin sa definition na yan ng shrinking ang nakikita mo sa sarili mo? No? Lumiit yung pananampalataya ko, lumiit yung commitment ko, lumiit yung paniniwala ko. To become smaller. To lose substance or weight. Mukhang numipis mukhang wala nang dating, wala nang bigat yung aking pananampalataya sa Panginoon. Wala nang weight yung aking commitment sa Panginoon. To recoil, no? Wala, namaluktot na lang ako, hanggang dito na lang ako, no? Or you are holding yourself back, no? Alam mo may gagawin ka sa Panginoon, alam mo may calling sa iyo si Lord, alam mo may tinatawag ka ng Panginoon, pero you are holding yourself back, no? Sabi ng Panginoon, but my righteous one shall live by faith. And if he shrinks back, hindi magsishrink ang iyong faith. My soul has no pleasure in him. Verse 39. Tingnan niyo po ang verse 39. But we are not of those who shrink back and are destroyed. Amen? No? Bakit? Ang totoong mananampalataya, ang genuine believer, hindi magsishrink. Amen ba? But of those who have faith and preserve their souls. At the end of the day, it's all about faith. Kung totoong may faith, you will preserve your soul. Amen? Tapos, saka po sinabi, karugtong niya, siyempre, yung Hebrews 11 verse 1 now. Sa kanya sinabi, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Ano ulit yon? Balang araw, haharap tayo pare-pareho sa Panginoon. Balang araw, makakasama natin lahat. Diba? Sa piling ng Panginoon. Amen? Tumayo po tayong lahat. Come on, tumayo tayong lahat. Balikan po ninyo yung verse 39. Come on, balikan mo yung verse 39. Sabihin mo to. But I am not. Come on, sabihin mo. But I am not of those who shrink back. Come on, totoo ba yan? Come on, totoo ba yan? No? I am not of those who shrink back and is destroyed, but of those who have faith and preserve their souls. Amen? Amen? Ang totoong Kristiyano, hindi magsishrink. Sige, nalamig ka lang. Sige, medyo nanghina ka lang. Sige, medyo nawala ka lang. Pero babalik at babalik ka. Kasi, genuine ka. Amen? Siguro, may iba sa inyo nag-isip, paano ba akong babalik pa hindi ko na alam, no? Parang hindi ko na alam kung anong gagawin ko. This very moment, pwede kang bumalik. This very moment, pwede kang mag-stretch uli. Nag-shrink ako, Pastor, pero I want to be back to my original size. And even farther than that, I want to be stretched. Gusto ko ulit ng faith stretching. Amen? No? Kaya ang tanong, kapatid, no? Ito ba, sasabihin mo talaga ng buong puso, Lord, I am not of those who shrink back. Sama sabihin mo nga yan from the heart, Lord, I am not of those who shrink back. Mananatili ako, Panginoon. Amen? Come on, mananatili ako. Sa relasyon ko sa iyo, sa paglilingkod ko sa iyo, ang buhay ko para sa iyo.